Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Hayaan niyong basahin ko para sa inyo ang text na ating pag-aaralan. Makinig po kayong mabuti. Sa New King James Version ng Book of Mark, chapter 8, verses 34 to 38, ganito po ang nakasulat. When he had called the people to himself with his disciples also, he said to them, Whoever desires to come after me, let him deny himself, and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of Man also will be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. Ang Diyos po magpapala sa kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Sa cartoon section ng isang leadership magazine, isang church ang naglagay sa kanilang billboard ng advertisement para makahikayat ng mga dadalo at magiging mga miyembro. Ito ang nakasulat. Praise and worship, 5 minuto lang. Sermons, 5 minuto lang. Tithes, 5% na lang. Commandments, 8 na lang. At bahala ka nang mamili kung ano ang gusto mong sundin. Maaring natawa ka sa narinig mo, pero ang malungkot, marami ang ganito ang relasyon sa Diyos. Pakinggan niyo ang ilang salitang nagpapakita ng relasyon ng maraming tao sa Diyos at sa kanyang church. Ang unang salita, casual. Casual defines a lot of people who profess to be Christians. Ang ibig sabihin po ng salitang casual ay occasional o paminsan-minsan, hindi regular. Ang ibig sabihin, paminsan-minsan nagpe-pray, paminsan-minsan nagbabasa ng Bible, paminsan-minsan nagsisimba, paminsan-minsan nagtatites, paminsan-minsan naglilingkod, paminsan-minsan nagsishare ng word, paminsan-minsan. Ang opposite o kabaliktaran ng casual ay committed. Ngayon, masasabi mo ba na ang relasyon mo kay Kristo ay casual o committed? Ang ikalawang salita ay convenience. Convenience defines a lot of people who profess to be Christians. Pag araw ng linggo pumatak ang piyesta sa Batangas City, may motorcade po na ginaganap sa city proper. May ilang oras sa umaga na hindi po pinapayagang makapasok ang mga pampubliko at pribadong mga sasakyan sa loob po ng bayan. At dahil po dito kakaunti ang nakakadalo sa church, ang tanong, hindi ba pwedeng magsimba sa araw na yon? Ang sagot, pwedeng-pwede. Kaya lang, ayaw ng mga taong maglakad at matraffic papunta sa church. So, mas pinipili pa po nila na hindi na lang magsimba. Alam niyo nakakalungkot? Ang pananampalataya ng marami ay nakadepende sa kanilang convenience o kaginawaan. At ito po'y bumabagsak o tila naglalaho pag may kinakaharap ng hamon. Ang ikatatlong salita ay comfort. Comfort defines a lot of people who profess to be Christians. Gusto ng marami ang mag-worship sa isang air-conditioned na lugar. At gustong makapakinig ng sermon na magpapagaan ng kanilang pakiramdam. Ngunit sila'y hindi komportable pag sinabihan na gawin ang isang bagay na ayaw nilang gawin, kahit na alam nila na ito'y para sa Panginoon. Ang ikaapat na Kristiyano ay yung tinatawag na cost-free. Cost-free defines a lot of people who profess to be Christians. Masaya po silang mag-participate, sumali o lumahok as long as it will not cost them anything. Inilarawan po ng British evangelist na si Gypsy Smith ang 4 na klase ng Kristiyano. Ayon sa kanya, ang unang klase ng Kristiyano ay ankle-deep Christians. So sino po ang mga ito? They go to church once a week. Period. That's it. Ang pangalawa raw ay yung mga up-to-their-knees Christians. They attend Bible studies, morning and afternoon services. They keep the chairs warm. Ang ikatatlo raw ay yung up-to-their-waist Christians hanggang bewang. They are morally strong for Christ. At ang ikaapat ay yung up-to-their-necks Christians. They belong to the small minority. They live to serve Christ. They are doers. Huwag naman sanang mangyari na ang attitude at actions natin ay iba o taliwas sa itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Dagdag kaalaman lang po. Ang salitang disciple o disipulo ay 269 na beses na binanggit po sa New Testament.
habang ang salitang Christian ay 3 beses lamang. Ang salitang Christian ay nagsimulang gamitin mga 15 years pagkatapos po ng Day of Pentecost. Nakasulat po sa aklat ng Acts chapter 11 verse 26b, the disciples were called Christians first in Antioch. Sa araw nito, pag-aaralan po natin kung ano ang inaasahan ni Jesus sa kanyang mga tagasunod at kung ano ang required sa pagiging disipulo. Ang una, makinig kayo mabuti, discipleship requires learning. Ayon po sa Book of Matthew chapter 11 verses 28 to 29, si Jesus po nagsasalita dito, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Ang kahulugan ng salitang disciple ay learner o pupil. Tanong, gaano natin kakilala si Jesus? Gaano ang kaalaman natin tungkol sa kanyang salita? Paano natin matatawag na tayo disipulo kung hindi natin alam ang kanyang salita at katuruan? O hindi natin sinusunod ang mga ito? Ikalawa, discipleship requires living. Sa Mark chapter 8, verse 34, nakasulat, "When he had called the people to himself, with his disciples also, he said to them, Whoever desires to come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me." Habang nagmi-minister si Kristo, napakarami ang sumusunod sa kanya saan man siya pumaroon. Ngunit marami sa kanila ang nakikiusyoso lamang. Nakikinig sila ng itinuturo ni Jesus. Pinapanood nila si Jesus at pinag-uusapan nila si Jesus. Subalit, hindi sila mga disipulo. Nais ni Jesus na maging maliwanag sa kanila kung ano ang kinakailangan para maging kanyang disipulo. Ang sinasabi ni Kristo, kung tayo ay susunod sa kanya at maging kanyang disipulo, kailangan nating talikuran o itakwil ang ating sarili. At ang instructions niyang ito ay hindi umaayon sa kaisipan ng mga tao sa ating panahon ngayon. Kakaunti ang nalalaman ng ating lipunan tungkol sa self-denial o pagtalikod sa sarili. Marami sa mga tao ngayon halos walang iniisip kundi kung ano ang mapapasakan niya, kung ano ang mapapakinabang niya, ano ang mapapala niya, ano ang makukuha niya. Ilang taon nang nakakaraan, may bagong misyonary na dumating sa South Korea upang palitan ang magre-retirong misyonary. At habang ipinapasyal siya ng matanda, nasumpungan nila ang 2 Koreanong nag-aararo. Laking gulat niya nang makitang ang isa ay hinihila ang nakataling asarol, habang ang isa naman ay hawak ang asarol. "Dapat kalabaw ang humihila sa asarol," sabi ng bagong misyonary. "Mayroon silang kalabaw. Ibinenta lang nila," sagot ng matanda. "Bakit po nila ibinenta? Kailangan nila yon sa pag-aararo?" tanong ng binata. "Ibinenta nila ang kalabaw at ibinigay ang perang pinagbentahan sa gawain ng Panginoon," sagot ng matanda. Ang sabi ni Kristo, dapat handa tayong iwan ang lahat upang maging tagasunod at maging disipulo niya. Ang sabi po ni Martin Luther, "A religion that gives nothing, costs nothing, and suffers nothing is worth nothing." Ang ikatlo, discipleship requires losing. Mark 8:34b says, "Take up his cross and follow me." Ang susi po para maunawaan natin ito ay nasa verse 35. Ayon po sa Mark 8:35, "For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it." Kung ikaw ay isang competitive person, ayaw mo ng salitang losing. But losing is exactly what Christ expects from anyone who would like to be His disciple. Si Kristo ang dapat nating unahin higit kanino paman. Pagkatapos, isunod natin ang iba. Kailangan nating talikuran ang ating sariling buhay and die to self. Ang sabi po ni Bonhoeffer, "When Christ calls a man, He bids him come and die." Ang sabi naman po ni Jim Elliot, "Blessed is the man who gives up what he cannot keep to gain that which he cannot lose." Si General William Booth, founder po ng Salvation Army,
ay tinanong kung ano ang sekreto niya sa kanyang matagumpay na buhay Kristiyano. Ang sagot po ni Booth, I told the Lord that He could have all that there is of William Booth. Ang tanong, masasabi rin kaya natin ito sa Panginoon? May nabasa po akong kwento tungkol sa isang lifeguard sa beach na nakakita ng isang lalaking nalulunod. Pinagmasdan niya lang ito. Nakita rin ito ng mga tao at sinigawan nila ang lifeguard na iligtas ang lalaki. Lumangoy naman ang lifeguard sa hindi kalaliman. Kaya't patuloy siyang sinigawan ng mga tao at nailigtas ang lalaki dahil nakikita nilang nagpupumiglas at nagsisigaw na ang lalaki sa paghingi ng tulong. Ngunit tila hindi naririnig ito ng lifeguard at nanatili lamang siya sa mababaw na tubig. Nang tila lumulubog ng lalaking nalulunod, mabilis na lumangoy ang lifeguard patungo sa kinaroroonan ng lalaki at sa kanya hinila papuntang dalampasigan. Matapos isuka ng lalaki ang tubig na kanyang nainom, nanumbalik ang kamalayan nito. Pero imbes na ituring siyang bayani, galit na sinabihan siya ng mga tao na duwag. Nakita mo na ngang nalulunod siya, bakit hindi mo agad siya tinulungan? Paliwanag sa kanila ng lifeguard, nakita niyo namang mas malaki at mas malakas siya kaysa sa akin. Kung agad ko siyang nilapitan sa kanyang pagpupumiglas, baka dalawa kaming nalunod. Hanggat pinipilit niyang iligtas ang kanyang sarili, hindi ko siya maililigtas. Ngunit, nang siya'y napagod na at sumuko na, alam kong maililigtas ko na siya. Kaibigan, it is only through losing our life to Christ that we really achieve life. Ang ikaapat, discipleship requires leading. Sa Matthew chapter 4 verse 19 nakasulat, Then He said to them, Follow me and I will make you fishers of men. At sa book of Luke chapter 5 verse 10, Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on, you will fish for people. You see, being a disciple requires leading others or bringing others to Christ. Take note po sa sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, I will make you fishers of men. Kapatid kaibigan, kung tayo tagasunod ni Kristo, then we should be fishing for men. Discipleship requires not only leading others to Christ, but it also requires leading by being a servant. Sa Matthew chapter 23 verse 11, sinabi ni Jesus, But he that is greatest among you shall be your servant. Ang ikalima at panghuli, discipleship requires loving. Ang sabi ni Jesus sa John 13:35, By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Si Jesus ay naglatag ng pamantayan na siyang pagkakakilanlan sa atin. Makikilala tayo bilang mga disipulo ng Panginoong Jesus kung may pagmamahal tayo sa isa't isa. At ang pinakamagandang patotoo para maipakita natin ang pag-ibig ng Diyos ay ang ipakita ang pagmamahal natin sa isa't isa. Pag nakita ng sanlibutan na tunay na minamahal natin ang isa't isa, magiging madali na para sa atin ang pagdidisipulo. Bilang pagtatapos, hayaan yung itanong ko ito. Talaga bang sumusunod ka at isa kang disipulo ni Kristo? O tulad na napakaraming taon noong panahon ni Jesus, nakikiusyoso ka lang o tagahanga ka lang? Always remember this. At the close of life, the question will not be, how much have you gotten? But, how much have you given? Not how much have you won, but how much did you lose? Not how much have you saved, but how much have you sacrificed? It will be how much have you loved and served, not how much were you honored? Tayo po'y manalangin. Father God in heaven, thank you so much po sa inyong salita na aming pinag-aralan sa araw na ito, na nagbigay sa amin ng kaalaman sa mga kinakailangan upang maging tunay kaming mga alagad o disipulo ng Panginoong Jesucristo. That discipleship requires learning. It requires living. That discipleship requires losing. And that discipleship requires leading. And that discipleship requires loving. Dalangin po naming lahat ang patuloy na paggabay at pangunguna sa amin ng iyong banal na Espiritu sa mga bagay na amin pong napag-aralan. At ang mga ito'y aming maipamuhay upang lalong makapagbigay ng kaluwalhatian at karangalan sa iyong dakilang pangalan.
Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Stay safe, everyone. Be strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.